Pamagat, Cupid at Psyche. Narito ang hubungan na pagpapakilala sa pamagat na Cupid at Psyche. Ang Cupid at Psyche ay isang tanyag na mito mula sa mitologiyang Romano. May akdang isinulat si Lucio sa Curiosus Mathematicus sa kanyang akdang Metamorphoses o The Golden Ass noong ika-2 siglo. Isa itong kwentong pumapak sa pag-ibig, tiwala at sakripisyo sa pamamagitan ng mortal na babae na si Psyche at ng Diyos ng pag-ibig na si Cupid. Uri ng panitikan. Mitolohiya. Ang mitolohiya ay isang kanlipunan na kwento o salaysay sa karaniwang tungkol sa mga Diyos, Diyosa, bayani, halimaw at iba pang nilalang na may kapangyarihang supernatural. Layunin nito ay pinaliwanag ang pinagmulan ng mundo, tao, hayop, kalikasan at mga kaugnayan ng isang kultura. Ang mitolohiya ay galing sa salitang Grego na mythos, kwento o alamat, at logos, pag-aaral o paglalahad. Bansang pinagmulan ng Cupid at Psyche. Ang mitolohiyang Cupid at Psyche ay nagmula sa bansang Roma o Ancient Rome. Ang layunin ng Cupid at Psyche ay ipakita ang wagas na pag-ibig na may kasamang pagtitiyaga, pagtitiwala at pagkakripisyo ay kayang magtagumpay sa anumang pagsubok. Ang tema o paksa ng akdang Cupid at Psyche ay umiikot sa pag-ibig at pagtitiwala, na ipapakita na ang tunay na pagmamahal ay nasusubok sa tiwala at pananampalataya sa isa't isa, sakripisyo at pagtitiis, tagumpay ng kabutihan at katapatan. Sa kabila ng mga balakid na naik ang wagas na pag-ibig at kabutihang loob, inggit at pagsubok. Ipinakita din ang epekto ng inggit at pagsubok sa relasyon ng tao at kung paano ito malalampasan. Heto ang mga tauhan sa Cupid at Psyche. Una, Psyche, mortal na babae, napakaganda at asawa ni Cupid. Cupid, Diyos ng pag-ibig, anak ni Venus at umibig kay Psyche. Venus, Diyosa ng kagandahan, umayaw sa pag-ibig ng anak at si Psyche. Zephyr, hangin nagdala kay Psyche sa palasyo ni Cupid. Mga kapatid ni Psyche, nainggit at nag-udyok sa kanya na sumayin si Cupid. Jupiter, hari ng mga Diyos, tumulong upang maging immortal si Psyche. Tagpuan o panahon. Ang Cupid at Psyche ay isang mythological na kwento. Masasabi lamang na ito ay naganap sa panahong mythological noong pinaniniwala ang nakikisalamu ang mga Diyos at Diyosa sa mga tao. Nakapaloob sa akdang Metamorphoses o The Golden Ass ni Apuleius noong ika-2 siglo CE sa panahong Romano. Ngunit ang setting mismo ng kwento ay mas matanda kaysa sa panahong isinulat ito. Ng pangyayari sa Cupid at Psyche. Si Psyche ay isang prinsesang labis ang kagandahan na kinaiinggitan ni Venus. Inutusan ni Venus si Cupid na pag-ibigin si Psyche sa halimaw, ngunit umibig mismo si Cupid sa kanya. Naging masaya sila sa palasyo, ngunit nilabag ni Psyche ang bilin na huwag siyang silipin. Umalis si Cupid at nagdusa si Psyche sa mahirap na pagsubok ni Venus. Sa tulong ng iba't ibang nilalang, nalampasan ni Psyche ang lahat ng pagsubok. Pinagkalooban siya ng immortalidad at nagpakasal silang muli si Cupid ng opisyal. Kulturang masasalamin sa Cupid at Psyche. Sa akdang Cupid at Psyche, nakikita ang ilang kultura mula sa sinaunang Diyos ng Grego at Romano. Pinaniniwalaan sa maraming Diyos at Diyosa, polytheism. Pinapakita ang pagsamba ng mga Diyos tulad ni Venus, Cupid, Jupiter at iba pa. Kapangyarihan at nag-iimpluwensya ng mga Diyos sa buhay ng tao. Pinaniniwalaan nakikialam ang mga Diyos sa kapalaran ng mga immortal, pagbibigay halaga sa kagandahan. Ang ganda ni Psyche ay pinupuri at kinaiinggitan ng masalamin sa pagpapahalaga ng sinaunang tao sa pisikal na anyo. Pagsubok bilang paraan upang patunayan ang sarili.
Karaniwan sa mitolohiya ay pagdaan ng bida sa serye ng mahihirap na gawain bilang patunay ng katapangan at katapatan. Kasal bilang sagradong anyon. Ang kasal nila Cupid at Psyche sa Olympus ay nagpapakita ng pagpapahalaga ng isang dibdib. Paglalakbay ng bayani o hero's journey. Kaugnayan sa panitikang noong nilarawan ng pakikipagsapalaran ng bida bago makamit ang gantimpala. Ano-ano ang mga kaisipang lumitaw sa akda? Sa Cupid at Psyche, ilang kaisipang, ideas or concepts, lumitaw sa akda ay pag-ibig bilang makapangyarihang puwersa, kayang talunin ng wagas na pagmamahal at anumang balingkid. Kahalagahan ng tiwala. Kapag nawala ito, maaaring magdulot ng pag-aaway o paghihiwalay. Epekto ng silos at inggit. Ang mga kapatid ni Psyche at Venus ay kumikilos dahil sa inggit na naging sanhi ng suliranin. Pagsubok bilang patunay ng katapatan. Kinakailangang dumaan si Psyche sa mahihirap na gawain upang patunay ang kanyang pagmamahal. Kapatawaran at muling pagsasama. Ipinapakita ng pagpapatawad ay susi sa pagbabalik ng resolusyon. Kapatawaran at muling pagsasama. Pakikialam ng kapalaran at mga Diyos sa buhay ng tao. Isang kaisipang iginanap ng kulturang Griego at Romano. Epektibo ba ang paraan ng paggamit ng mga salita? Oo, epektibo ang paraan ng paggamit ng mga salita sa Cupid at Psyche. Gumamit ng aking akda ng kulay at masining na pananalita upang maipakita ang kagandahan ng mga tuwan at tagpuan. Ang wika ay mapanggarawan, descriptive, kaya malinaw sa isip ng mambabasa ang imahen ng maliwagang palasyo ng mga pagsulong ni Psyche at ng kagandahan ni Venus. May matapos na pagsasalaysay, malinaw ang simula, gitna at wakas, kaya madaling sundan ang daloy ng kwento. May gamit ng simbolismo. Halimbawa, ang kahon mula sa underworld ay nasabisan sa bakso at pagtututugis. Gumamit din ng dialogo at gagawin na nagpapakita ng emosyon, kaya mas nadadala ang magbabasa sa karanasan ng mga tauhan. Ang bisa sa isip ng Cupid at Psyche ay ang malinaw na pag-iiwan nito ng mga ideya at pakara sa mambabasa. Higit sa lahat, ang Biblia ito ng kaisipan na kapatawaran at katapangan ang susi sa masayang relasyon. Ang bisa sa damdamin ng Cupid at Psyche. Pagkatuwa at kilig. Dahil sa wagas na pag-ibig ni na Cupid at Psyche, kahit maraming pagsubok ang dumaan. Pagkagalak. Nang magtagumpay si Psyche sa lahat ng hamon at muling nagsama sila ni Cupid. Pagkainis o galit. Sa inggit ng mga kapatid ni Psyche at kay Venus na palaging humahadlang sa kanilang pag-iibigan. Pag-asa at inspirasyon. Dahil ipinakita na sa kabila ng paghihirap, ang tunay na pag-ibig ay nagwawagi. Pagkakaantig ng damdamin. Sa mga sakripisyong ginawa ni Psyche, alang-alang sa kanyang pagmamahal kay Cupid. Sa madaling sabi, ang bisa nito sa damdamin ay nakapagpapaantig ng pag-ibig, sakripisyo at pag-asa sa puso ng mambabasa. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ibabahagi ko po sa inyo ang kabuuan ng akdang Cupid at Psyche. Cupid at Psyche. Noong unang panahon, si Psyche ay isang prinsesang mortal na napakaganda kaya't kinainggitan siya ni Venus, ang diyosa ng kagandahan. Dahil dito, inutusan ni Venus ang anak niyang si Cupid na paibigin si Psyche sa isang halimaw. Ngunit sa halip ay siya mismo ang umibig sa dalaga. Dinala ni Cupid si Psyche sa isang palasyo at gabi-gabi siyang dinadalaw, ngunit
ipinagbawal na makita ang kanyang mukha. Dahil sa panununsol ng kanyang mga kapatid, sinilip niya ito at natuklasan niyang si Cupid ang kanyang asawa. Kaya't ito'y nagalit at tumayo. Upang maibalik ang tiwala at pagmamahal ni Cupid, sumailalim si Psyche sa mahihirap na pagsubok na ibinigay ni Venus. Sa tulong ng iba't ibang nilalang at sa kanyang pagtsatsaga, nalampasan niya ang lahat ng iyon. Sa huli, pinatawad siya ni Cupid, at sa tulong ni Jupiter, ginawang diyosa si Psyche. Ikinasal silang muli at namuhay ng maligaya magpakailanman.